Isang malamig na singaw ang dumaan sa balat ni Gabriel Alcantara o Gabo sa mga nakakakilala sa kanya habang bumangon siya mula sa kanyang kama. Ang malawak na penthouse suite ay tila lalo pang lumaki sa kanyang paningin, lumalamon sa anumang init na nagmumula sa sinag ng araw. Muling nanariwa sa kanyang isip ang bangungot na pumunit sa kanyang pagtulog apoy, nagngangalit na apoy na lumalamon sa lahat, at sa gitna ng sigaw ng apoy ay isang malalim na boses na umaawit ng isang lumang oyayi na nagpapadugo sa kanyang puso. Event Hook. Nagising mula sa bangungot ng apoy at oyayi, pinahid niya ang pawis sa kanyang noo. Ilang taon na siyang ginagambala ng ganitong panaginip. Siya, si Gabo Alcantara, ang arkitekto na kinikilala sa buong bansa. Ang lalaking may lahat ng gusto niya: pera, kapangyarihan, karangalan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa loob ng kanyang pinakapribadong espasyo, ay ang walang laman na pakiramdam na hindi kayang punan ng anumang kayamanan. Parang may nawawala. Parang hindi siya kumpleto. Emotional hook. Walang laman na pakiramdam sa kabila ng tagumpay. Bumangon siya at dumiretso sa banyo. Binuksan ang gripo ng shower at hinayaan ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang katawan, umaasang dadalhin nito ang mga anino ng panaginip. Ngunit naroon pa rin ang oyayi, umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Habang nagmamaneho si Gabo patungo sa kanyang opisina sa Makati, ang kanyang utak ay puno pa rin ng mga bakas ng bangungot. Kailangan niyang magmadali. May importante siyang meeting sa isang dayuhang kliyente. Habang papalapit siya sa Quiapo, nagsimulang bumigat ang trapiko. Naiinip siyang sumandal sa kanyang upuan, naghihintay na umusad ang mga sasakyan. Doon niya nakita ang isang matandang babae, nakayuko sa gilid ng kalsada. Nagbebenta ng mga kuwintas na sampagita. Hindi niya alam kung bakit, pero nahuli ng tingin niya ang babae. May kung anong kalungkutan sa mga mata nito, na tila ba matagal nang naroroon. Nang sa wakas ay umusad ang trapiko, medyo binilisan ni Gabo ang takbo. Ngunit sa isang iglap, tumawid ang matandang babae sa unahan ng kanyang kotse, hindi niya nakita. Mabilis siyang nagpreno, ngunit huli na, narinig niya ang pagkalansing ng mga bulaklak na nahulog sa kalsada. Bumaba si Gabo mula sa kanyang mamahaling kotse, iritado. "Ma'am! Ano ba? Bakit hindi ka tumitingin?" Event Hook, nagkaroon ng aksidente sa Quiapo. Nanginginig na bumangon ang matandang babae. Malalim ang mga kunot sa kanyang noo at ang kanyang buhok ay halos puro na puti. "Ay, sir! Pasensya na po. Hindi ko po napansin." Nagmamadali itong yumuko para pulutin ang mga sampagita na nakakalat sa kalsada. Ang iba ay nayuping at nasira na. Tiningnan ni Gabo ang mga nalantang bulaklak. Pagkatapos ay tumingin sa matandang babae, Nanay Rosalinda Linda Reyes. Iyon ang pangalan niya. Nakita niya iyon sa kanyang ID na nakasabit sa leeg. May kung anong pamilyaridad sa mukha ni Nanay Linda. Isang bagay na nagpakulo ng kakaibang damdamin sa kalooban ni Gabo. "Narito ang bayad mo," sabi ni Gabo. Kinuha ang kanyang wallet at naglabas ng 1,000 piso para sa mga nasira mong bulaklak. Ngunit umiling si Nanay Linda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bulaklak, ngunit tila ang kanyang isip ay malayo. "Hindi po, sir. Hindi po kailangan. Ayos lang po ito." Emotional hook. Pagkabigla ni Gabo sa pagtanggi ni Nanay Linda sa pera. "Anong hindi kailangan? Nasira na nga ang paninda mo." May bahid ng inis sa boses ni Gabo. Hindi siya sanay na tinatanggihan. "Walang anuman, sir. Ang mahalaga ay ligtas ka," sagot ni Nanay Linda. At sa wakas ay itiningala niya ang kanyang mga mata kay Gabo. Ang mga mata niya ay malalim. Tila nagtatago ng 1,000 kwento at isang karagatan ng kalungkutan. Isang tingin na halos huminto sa paghinga ni Gabo. Sa isang iglap, bumalik ang oyayi sa kanyang isip. Mas malakas, mas malinaw,
At may sumunod na imahe, isang maliit na kalabaw na gawa sa kahoy, nakasabit sa isang kuwintas. Nagulat si Gabo. Hindi niya naiintindihan kung bakit kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata saglit. Nang idilat niya ang mga ito, nakita niya ang isang lumang kuwintas na nakasabit sa leeg ni Nanay Linda. Isang kuwintas na may pendant na maliit na kalabaw na gawa sa kahoy. Isang matinding pagkabigla ang tumama kay Gabo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang oyayi, ang apoy, at ngayon ang kalabaw. "Sir?" tanong ni Nanay Linda. Nag-aalala sa reaksyon ni Gabo. "Wala, okay lang ako," sagot ni Gabo, pilit na ngumiti. Ngunit ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Ano ang koneksyon? Bakit pakiramdam niya ay kilala na niya ang babaeng ito sa loob ng mahabang panahon? Sa labis na pagkalito, iniabot na lang ni Gabo ang pera sa kamay ni Nanay Linda. Halos ipilit. "Kunin mo na lang po. Pambili ng panibago." Hindi na nagprotesta si Nanay Linda. Tahimik niya itong tinanggap. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Salamat po, sir. Pagpalain po kayo, Enjedillos." Sumakay si Gabo sa kanyang kotse. Hindi na siya makapag-concentrate sa meeting. Ang tingin ni Nanay Linda, ang oyaye, ang kalabaw na gawa sa kahoy, lahat ay bumalot sa kanyang isip. Nang makarating siya sa kanyang opisina, ipinasa niya ang meeting sa kanyang assistant. Hindi siya mapakali. Naupo siya sa kanyang malaking mesa, ang mga kamay ay nasa kanyang ulo. May isang larawan sa kanyang mesa. Ang larawan ng kanyang mga magulang, sina Don Ricardo at Senyora Sofia Zamora. Sila ang mga magulang na nagpalaki sa kanya, ang mga nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya. Ngunit sa sandaling iyon, tiningnan niya ang larawan at may isang kakaibang pakiramdam ng paghihiwalay. Parang may nawawala sa larawan na iyon. Isang maliit na piraso ng puzzle ang hindi magkasya. Nagdesisyon siya. Hindi niya kayang hayaan ang pakiramdam na ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. May kinalaman ba ang mga panaginip niya sa matandang babaeng nakilala niya sa Quiapo? May kinalaman ba ang kanyang pagkabata? Kailangan niyang hanapin ang katotohanan? Ngayon, lumabas siya ng opisina at nagsimulang magmaneho pa uwi. Ngunit sa halip na umuwi sa kanyang penthouse, dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit alam niya na kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang kumpirmahin ang kakaibang kaba na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa malaking mansyon ng mga Zamora, naramdaman ni Gabo ang kaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob at doon nakita niya si Senyora Sofia nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang magasin. "Gabo, bakit nandito ka? Akala ko may meeting ka," tanong ni Senyora Sofia. Nagtataka. "Ma, kailangan nating mag-usap," sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Lumapit siya at naupo sa harap ng kanyang ina. Nag-aalala si Senyora Sofia. "Ano iyon, anak? May problema ba?" "May mga panaginip po ako, ma. Mga panaginip tungkol sa apoy at isang lumang oyayi at tak. At nakita ko po ang isang babae ngayon sa Quiapo. May kuwintas po siyang gawa sa kahoy na kalabaw, ma. Katulad po ng sa panaginip ko." Dire-diretsyong sabi ni Gabo. Tinitigan ang mga mata ng kanyang ina. Biglang namutla si Senyora Sofia. Ang magasin na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang labi ay nanginginig. Si Gabo ay hindi pa nakakakita ng ganitong reaksyon mula sa kanyang ina. Nang makita ni Gabo ang reaksyon ng kanyang ina, mas lalong lumakas ang kutob niya. "Ma, may tinatago ba kayo sa akin?" tanong ni Gabo. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Sino po ba talaga ako?" Napayuko si Senyora Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Anak," tumingin siya sa pinto.
Tila umaasa na may darating at ililigtas siya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Ricardo. Tila bagong dating mula sa golf course. "Sofia, Gabo, bakit kayo ganyan?" tanong niya. Nakita ang tense na sitwasyon. "Itay, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Sino po ba talaga ako?" Halos sigaw ni Gabo. Tumayo na at lumapit sa kanyang ama. Nagkatinginan sina Don Ricardo at Senyora Sofia. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa wakas, huminga ng malalim si Don Ricardo. Ang kanyang mga balikat ay tila biglang bumigat. "Anak, oras na para malaman mo ang lahat." Simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malalim at malungkot. "Hindi ka namin totoong anak, Gabriel." Parang gumuho ang mundo ni Gabo. Alam niya na may ganoong possibility, ngunit iba pa rin kapag narinig mo mismo mula sa bibig ng mga taong kinilala mong magulang na wala ka namin sa isang sunog, Mateo. Hindi lang ikaw ang nawala sa sunog na iyon. Nagulat si Gabo o Mateo kung tawagin ng mga Zamora sa sinabi ni Don Ricardo. Ang mundo niya na binuo niya sa loob ng 3 dekada ay biglang nawasak. Mateo Reyes, hindi Gabriel Alcantara, at may isa pang bata. Anong ibig niyo pong sabihin, Itay? Ang tanging nasabi ni Gabo o Mateo na ngayon ay halos hindi na makahinga. Ang oyaye, ang apoy, ang kalabaw na gawa sa kahoy, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan, ngunit mas lalong nagulo ang kanyang isip. Napaupo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Pagkatapos ng sunog, "Anak, nakita ka namin. Nag-iisa ka. Walang sino mang naghahanap sa iyo. Alam naming hindi tama, pero gusto ka naming maging anak." Ang boses niya ay basag. Naramdaman ni Gabo ang sakit sa puso. Hindi galit, kung hindi isang matinding kalungkutan. 1,000 katanungan ang bumalot sa kanyang isip. Sino ang mga magulang niya? Bakit siya nawala? At sino ang isa pang bata? Sa mga sumunod na araw, tila lumulutang lang si Gabo. Isang pangalan lamang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, Mateo Reyes, at isang mukha, ang mukha ni Nanay Linda. Hindi niya makalimutan ang matandang babae, ang kanyang mga mata, ang kanyang oyaye, ang kanyang kuwintas. Mayroon itong koneksyon. Pakiramdam niya ay dapat niyang malaman ang lahat. Alam niyang kailangan niya ng sagot at nararamdaman niya na si Nanay Linda ang susi. Isang hapon, pumunta siya sa isang pribadong investigator. Hindi niya sinabi ang buong detalye. Tanging gusto lang niyang ipaimbestiga ang isang nagtitinda ng sampagita sa Quiapo na nagngangalang Rosalinda Reyes, kilala bilang Nanay Linda. "Gusto ko pong malaman ang lahat tungkol sa kanya," sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang kanyang kasaysayan, ang kanyang pamilya, kung bakit siya nagbebenta ng sampagita. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Gabo ang report. Detalyado ito. Si Nanay Rosalinda Linda Reyes ay isang biyuda. Wala siyang asawa at nag-iisa na lamang siya sa buhay. Ang kanyang tanging anak, isang maliit na bata na nagngangalang Mateo, ay nawala sa isang malaking sunog. 30 taon na ang nakakaraan sa San Juan. Isang sunog na kumitil sa buhay ng maraming tao at sumira sa maraming pamilya. Parang may sumuntok sa dibdib ni Gabo. Ang Mateo na nawala sa sunog, ang oyaye, ang kalabaw na gawa sa kahoy, si Nanay Linda, ang kanyang ina, ang dugo niya, ang puso niya ay kumalabog ng malakas, at isang butil ng luha ang umagos sa kanyang pisngi. Kinabukasan, hindi na nag-atubili si Gabo. Nagpanggap siya na may importanteng proyekto sa Quiapo. Nakaupo siya sa isang coffee shop, nakatingin sa direksyon kung saan madalas magbenta si Nanay Linda. Dumating ang matandang babae. Dala-dala ang kanyang basket ng mga sampagita.
May kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding determinasyon. Naglakad si Nanay Linda papunta sa kanyang pwesto. Sa isang sulok, nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Nagsimulang mag-aayos ng kanyang mga bulaklak. At doon, narinig ni Gabo ang oyaye, ang parehong oyaye na ginagambala ang kanyang mga panaginip sa loob ng maraming taon. Ang oyaye ay malungkot, ngunit puno ng pagmamahal. Ito ang oyaye ng isang ina na naghahanap sa kanyang anak. Ito ang oyaye na matagal nang naririnig niya sa kanyang mga panaginip. At ngayon ay naririnig niya ito mula sa labi ng kanyang tunay na ina. Naramdaman ni Gabo ang init sa kanyang mga mata. Kinabukasan, umuwi si Gabo sa mansyon ng mga Zamora. Hindi siya pumasok sa kanyang silid. Sa halip, dumiretso siya sa opisina ni Don Ricardo. Alam niyang may tinatago pa ang kanyang mga magulang. May kulang sa kwento. Nakita niya ang lumang kahon ng mga lumang dokumento. May padlock ito. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niya na naroon ang sagot. Hinanap niya ang susi at sa wakas ay nakita niya ito sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang papel, ilang mga larawan at isang maliit na bagay na nakabalot sa isang lumang tela. Maingat niyang binuksan ang tela. Doon niya nakita ang isang bracelet ng bata. Maliit at may nakasabit ditong maliit na kalabaw na gawa sa kahoy, eksaktong katulad ng sa kuwintas ni Nanay Linda. At sa tabi nito, isang lumang litrato, isang larawan ng isang pamilya, dalawang matatanda at isang maliit na bata. Ang mga mukha ay malabo na, ngunit ang bata ay tila may kahawig sa kanyang sarili noong maliit pa siya. At sa likod ng larawan ay may nakasulat, Mateo, Pamilya Santos. Bumalik si Gabo sa kanyang mga magulang. Nasa sala silang dalawa nag-uusap. Ma, itay, tawag ni Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at sakit. Hawak niya ang bracelet at ang lumang larawan. Kailangan nating mag-usap ngayon at kailangan ninyong sabihin sa akin ang buong katotohanan. Tumingin sina Don Ricardo at Senyora Sofia sa mga hawak ni Gabo. Namutla silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay nag-aalala at alam ni Gabo na natuklasan na niya ang isa pang piraso ng katotohanan. Mateo, bulong ni Senyora Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi namin sinasadya, anak. Ayaw lang namin masaktan ka. Hindi na po importante ang sakit ngayon, ma. Kailangan kong malaman kung sino ako. Ang lahat, giit ni Gabo. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Hindi lang ikaw ang nawala sa sunog na iyon. May isa pang bata, ang kapatid mo o ang nakasama mo noon. Bago ka namin nakita, si Luis. Naramdaman ni Gabriel ang matinding pagkabigla nang marinig ang lahat. Hindi lang siya ang nawala. Mayroong isa pa, si Luis. Ang kanyang buhay, na akala niya ay matibay at kumpleto, ay biglang naging isang koleksyon ng mga pinaglumaang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng gulo, may isang kakaibang ginhawa siyang naramdaman. Hindi na siya nag-iisa sa kawalan ng kaalaman. Mayroong isang Mateo Reyes na sa wakas ay makakatuklas ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, tila lumulutang si Gabo sa isang panaginip. Siya si Mateo Reyes, isang pangalang nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding koneksyon na hindi niya naramdaman kailanman bilang Gabriel Alcantara. Ang kanyang mga magulang, sina Don Ricardo at Senyora Sofia, ay humingi ng tawad. Paliwanag nila, ginawa lang nila ang lahat para sa kanya, para sa kanilang pagnanais na magkaroon ng anak. Naramdaman ni Mateo ang kanilang sakit, ngunit ang kanyang puso ay nanatili sa Quiapo. Si Nanay Linda, ang kanyang tunay na ina. Ang babaeng nagbebenta ng sampagita na may oyayi at kalabaw na gawa sa kahoy.
Ang katotohanan ay parang suntok sa kanyang dibdib, ngunit isa ring yakap na matagal niyang hinintay. Alam niya na hindi niya pwedeng sabihin agad kay Nanay Linda ang lahat. Ang babae ay matanda na at ang sakit ng pagkawala ng anak ay nabuhay sa loob niya sa loob ng 3 dekada. Ang biglaang paglitaw niya, ang katotohanan, ay maaaring makasira sa kanya. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan niyang protektahan siya. Kahit na nangangahulugan ito ng isa pang kasinungalingan, pansamantala. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Mateo sa Quiapo. Hindi niya sinuot ang kanyang mamahaling suit. Nagsuot siya ng simpleng polo shirt at pantalon para magmukhang ordinaryong mamamayan. Nilapitan niya ang pwesto ni Nanay Linda na tulad ng dati, abala sa pag-aayos ng kanyang mga sampagita. "Magandang hapon po, Nanay," bati ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, halos pigil. Nilingon siya ni Nanay Linda. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa pagkilala. "Ay, sir! Ikaw pala. Gusto mo bang bumili ng sampagita?" "Opo, Nanay. Sa totoo lang, gusto ko pong bumili ng marami para sa isang espesyal na proyekto," sabi ni Mateo. Pilit na ngumiti. Bumili siya ng lahat ng sampagita na nasa basket ni Nanay Linda. "Ang dami naman po, sir," sabi ni Nanay Linda. Nagtataka. "Salamat po ng marami." Habang iniaabot ang bayad, sinadya ni Mateo na hawakan ang kamay ni Nanay Linda. Naramdaman niya ang init ng kanyang balat, ang mga kalyo na tanda ng mahabang pagtatrabaho. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ito ang kamay na nagpalaki sa kanya, nag-alaga. Kung alam lang ni Nanay Linda. "Nanay, matanong ko lang po, ano po ba ang kwento ng buhay niyo? Kung okay lang po sa inyo na magkwento," tanong ni Mateo. Pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Nagulat si Nanay Linda sa tanong, ngunit may kislap sa kanyang mga mata. "Bakit mo naman natanong, sir? Interesado lang po ako sa buhay ng mga taong tulad niyo na masisipag at matatag," palusot ni Mateo. Nagsimulang magkwento si Nanay Linda tungkol sa kanyang asawa na maagang pumanaw, tungkol sa kanyang maliit na bahay sa San Juan, at tungkol sa kanyang anak, si Mateo. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Gabo, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. "Nawala po siya sa isang sunog, sir. Hindi ko na po siya nakita mula noon," sabi ni Nanay Linda, at isang butil ng luha ang umagos sa kanyang pisngi. "Ang sakit po, ang sakit-sakit." Naramdaman ni Gabo ang pagnanais na yakapin ang kanyang ina, na sabihing, "Nandito na po ako, ma. Hindi na po ako nawawala." Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. "Patawarin niyo po ako, Nanay. Hindi ko po alam na may ganito pala kayong pinagdadaanan." "Ayos lang po, sir. Bahagi po ng buhay. Kailangan lang nating tanggapin," sagot ni Nanay Linda. Pinahid ang kanyang luha. Umalis si Mateo sa Quiapo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagmamahal. Ito ang kanyang ina, at kailangan niya siyang protektahan. Nagsimula si Gabo sa isang lihim na misyon. Gamit ang kanyang mga koneksyon at ang pera ng pamilya Zamora, nagsimula siyang mag-imbestiga tungkol sa sunog sa San Juan. 30 taon na ang nakakaraan. Humingi siya ng mga lumang police reports, mga lumang balita sa pahayagan, at anumang impormasyon tungkol sa mga biktima at survivors. Lalo na ang tungkol sa pamilya Santos. Ang pamilya Santos. Sila ang nag-ampon sa kanya bago siya nawala sa sunog. At mayroon silang isang anak na nawala rin, si Luis, ang kanyang kapatid, o isang taong konektado sa kanya. Habang naghahanap, napansin ni Mateo ang isang pamilyar na mukha, si Attorney Ramon Montejo. Ang abogado ng pamilya Zamora ay madalas niyang nakikita sa bahay ng kanyang mga magulang. Minsan, nakikita niya si Montejo na nakikipag-usap sa kanyang ama sa isang seryosong tono
At ang tingin ni Montejo sa kanya ay laging may bahid ng pagdududa o pagmamasid. Isang araw, pumunta si Gabo sa opisina ni Don Ricardo. Nakita niyang iniwan ni Don Ricardo na bukas ang kanyang computer at nasa screen ang ilang mga lumang file. Hindi niya sinasadya. Ngunit nakita niya ang pangalan ni Attorney Ramon Montejo sa isang folder na may label na San Juan Fire. Confidential. Mabilis na dumilim ang mukha ni Gabo. Bakit may kinalaman si Montejo sa sunog? Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Habang nasa banyo si Don Ricardo, mabilis na lumapit si Gabo sa computer at binuksan ang folder. Maraming file sa loob. Karamihan ay legal na dokumento. Ngunit mayroong isang lumang report ng pulis at ilang mga litrato. Doon niya nakita ang mga litrato ng sunog, mga bangkay na nabalutan ng puting tela, at mga nasunog na bahay. At sa isang file, nakita niya ang isang lumang dokumento ng adoption. Ang pangalan niya, Mateo Reyes, ay nakasulat, at sa tabi nito, ang pangalang Luis Santos, ang lumang litrato na nakita niya sa kahon. Ang blurred na larawan ng isang sanggol na nakasulat adoption, pending, at sa ibaba, ang pirma, Attorney Ramon Montejo. Anak, ano ang ginagawa mo? At narinig ni Gabo ang boses ni Don Ricardo. Agad niyang sinara ang folder at bumalik sa kanyang upuan, pilit na pinanatili ang kanyang composure. Wala po, itay. Tiningnan ko lang po ang schedule niyo. Tinitigan siya ni Don Ricardo. Sigurado ka, anak? Opo, itay. May nakita lang po akong folder na pamilyar ang pangalan, pero wala naman po akong nakitang kakaiba. Sagot ni Gabo. Pinipilit na hindi magpahalata. Umalis si Gabo sa opisina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Si Attorney Ramon Montejo. Hindi lamang siya basta-bastang abogado, may mas malalim pa siyang kinalaman sa sunog na nagpabago sa buhay ni Gabo. Ang pirma niya sa dokumento ng adoption ni Luis ay nagbigay ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Bakit siya ang may hawak ng file na iyon? Habang papalabas si Gabo ng bahay ng mga Zamora, naramdaman niya ang matinding pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya si Gabriel Alcantara, ang arkitekto na nabubuhay sa isang perpektong kasinungalingan. Siya si Mateo Reyes, isang lalaking handang harapin ang anumang katotohanan para sa kanyang tunay na pamilya, at sa isang banda, naramdaman niya ang isang pangako. Isang pangako na hahanapin niya si Luis at bubuuin niya ang kanilang pamilya. Kahit na ano pa ang maging hadlang, nilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial ng numero. Gusto kong magkaroon ng meeting tungkol sa paghahanap ng mga nawawalang tao. Kailangan ko ng pinakamahusay sa larangan. Ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang isip ay abala sa mga posibilidad. Si Luis, ang kanyang kapatid. Ang sagot ay naghihintay sa isang lugar. Nang makauwi si Mateo sa kanyang penthouse, naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang mga lumang panaginip ay hindi na niya nakalimutan. Ngayon, ang apoy ay hindi na lamang isang bangungot, ito ay isang katotohanan. At ang oyayi, ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang hanapin ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya. Nilabas niya ang kanyang laptop. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa missing persons cases sa Pilipinas, lalo na ang mga nauugnay sa mga sunog. Ang bawat pangalan na lumabas sa screen ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Biglang may lumabas na article sa isang lumang online archive. Isang article mula sa isang charity foundation tungkol sa isang matandang lalaki na nagsasayaw sa lansangan para sa mga donasyon. Sa tabi niya, isang batang lalaki na may katulad na mga mata malalim ngunit matalino. Ang pangalan ng batang lalaki ay Joaquin de Vera at ang Charity Foundation ay tumutulong sa mga kabataang nawalan ng pamilya dahil sa mga sakuna. Sa ilalim ng larawan may nakasulat na caption,
Si Joaquin ay isa sa mga nakaligtas sa malaking sunog sa San Juan 30 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Nagmamadali niyang iniklik ang article. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Joaquin de Vera. Ang mga mata, ang paglalarawan sa kanya bilang survivor. Posible ba? Tinawagan niya agad ang pribadong investigador. Ang pangalan niya ay Joaquin de Vera. Sir, mayroon bang partikular na koneksyon sa taong hinahanap niyo? Tanong ng investigador. Posible. Na siya ang Luis na hinahanap ko. Sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. May kailangan siyang malaman at kailangan ko siyang mahanap. Ang paghahanap niya kay Luis ay nagsimula. Isang paghahanap na puno ng pag-asa, takot, at determinasyon. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa katotohanan, ngunit naglalapit din sa kanya sa panganib. At sa bawat galaw ni Mateo, tila mayroong anino na sumusunod. Isang anino na tila laging naroon sa background. Nagmamasid, naghihintay. Isang anino na may pangalang Attorney Ramon Montejo. Lumabas si Mateo ng bahay, patungo sa kanyang sasakyan. Isang tawag ang kanyang natanggap. Si Attorney Ramon Montejo. Mr. Alcantara. Boses ni Montejo sa kabilang linya. Kalmado ngunit may bahid ng babala. Nabalitaan kong masyado kang abala sa mga lumang kaso. Hindi maganda ang manghimasok sa mga bagay na hindi mo na dapat panggalawin. Nanlaki ang mga mata ni Gabo. Paano niya nalaman? Naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod. May mga katotohanang mas mainam na hindi na hinuhukay. Mr. Alcantara, baka may makita kang hindi mo magugustuhan. Ang boses ni Montejo ay nagbigay ng panginginig sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Gabo sa kanyang cellphone. Ang boses ni Attorney Ramon Montejo ay parang lamig na bumalot sa buong katawan niya. Hindi ito isang simpleng babala. Ito ay isang pagbabanta. Paano niya nalaman? Gaano nakatagal siyang minamatyagan? May mga katotohanang mas mainam na hindi na hinuhukay, Mr. Alcantara. Baka may makita kang hindi mo magugustuhan. Ang huling linya ni Montejo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Napapaisip si Gabo habang binababa ang tawag. Malaki ang koneksyon ni Montejo sa pamilya Zamora, abogado siya. Konfidante, alos parte na NG, pamilya. Pero ang lalim ng impormasyon niya tungkol sa nakaraan ni Mateo at ang mabilis niyang reaksyon sa kanyang pag-iimbestiga ay nagbigay ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito normal. Hindi niya hinayaan na maapektuhan siya ng takot. Ngayon, higit kailanman, kailangan niyang mahanap si Luis. Kung sino man si Luis, siya ang huling piraso ng puzzle. At kung may nagtatago ng katotohanan, ito ay si Montejo. Ipinagpatuloy ni Gabo ang kanyang paghahanap para kay Joaquin de Vera, ang taong pinaghihinalaan niyang si Luis. Ang pribadong investigador ay nagbigay ng ilang impormasyon. Si Joaquin ay isang honor student sa kolehiyo. Nagtatrabaho ng part-time sa isang charitable foundation na tumutulong sa mga naulila at biktima ng sakuna. Ang foundation ay nakabase sa isang lumang distrito ng Maynila, hindi kalayuan sa Quiapo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng pagkakataon si Gabo na makilala si Joaquin. Ang kanyang kumpanya, Alcantara Architects, ay nagpasya na magbigay ng donasyon sa foundation ni Joaquin bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Ito ang perpektong pagkakataon upang lapitan si Joaquin nang hindi nagdududa. Isang hapon, pumunta si Gabo sa isang event na inorganisa ng foundation. Ang lugar ay puno ng mga voluntaryo at mga kabataang tinutulungan ng charity. Nakita niya si Joaquin, abala sa pagtulong sa pag-aayos ng mga donasyon. Payat ito, ngunit may tindig. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila nagtatago ng isang malaking kwento, ngunit may kislap ng pag-asa. May isang maliit na peklat sa kanyang kanang sentido
Halos hindi na makita, ngunit eksaktong katulad ng peklat na inilarawan sa lumang medical report ni Luis na nakuha ni Gabo. "Ginoong De Vera?" Bati ni Gabo. Nilapitan si Joaquin. Nagulat si Joaquin at lumingon. "Opo, sir. Paano niyo po ako nakilala? Ako si Gabriel Alcantara. Mula sa Alcantara Architects, kami ang nagbigay ng donasyon sa inyo." Sabi ni Gabo. Iniabot ang kanyang kamay. Nag-aalangan itong inabot ni Joaquin ang kanyang kamay. "Ah, opo sir. Maraming salamat po sa inyong tulong. Malaking bagay po ito para sa amin." Tinitigan ni Gabo ang mukha ni Joaquin. Ang kanyang ilong, ang hugis ng kanyang labi, ang kanyang mga mata, may matinding pagkakahawig. Hindi niya maiwasan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Posible ba? Ito ba talaga ang kanyang kapatid? "Napansin ko po na masyado kang masipag," sabi ni Gabo. "Sinusubukang maging kaswal. Ilang taon ka na bang nagtatrabaho dito?" "Matagal na rin po, sir. Simula noong college po ako. Dito na ako nagbo-volunteer," sagot ni Joaquin. "Dito po kasi ako lumaki. Ito na po ang pamilya ko." Naramdaman ni Gabo ang kurot sa kanyang puso. Pamilya. Ang salitang iyon ay nagdala ng halo-halong emosyon. "Kamusta naman ang pag-aaral mo?" tanong ni Gabo. "Okay naman po, sir. Konting tiis na lang. Gagraduate na po ako. Gusto ko po kasing makatulong sa mga katulad ko," sabi ni Joaquin na may bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. "Ang hirap po kasi ng walang pamilya. Hindi ko po alam kung sino ang mga tunay kong magulang." Halos mawala ng composure si Gabo. Ang sinabi ni Joaquin ay parang saksak sa kanyang puso. "Wala ka bang ideya kung sino sila?" "Wala po, sir. Wala po akong natandaan. Mula po kasi noong bata pa ako. Dito na po ako sa foundation lumaki," paliwanag ni Joaquin. Malungkot na nakangiti. "Pero umaasa pa rin po ako na balang araw makikita ko rin sila." Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Gabo. Hindi niya kayang makita ang kanyang kapatid, ang kanyang kadugo, na naghahanap ng pamilya. Kailangan niyang tulungan si Joaquin, kahit na nangangahulugan ito ng mas malalim na pagbaon sa nakaraan. "Alam mo, Ginoong De Vera," sabi ni Gabo, ang kanyang boses ay mas seryoso. "Ang kumpanya namin ay naghahanap ng mga kabataang may potensyal na tulungan. Gusto naming mag-sponsor sa iyo. Bilang bahagi ng sponsorship na iyon, handa kaming tulungan kang hanapin ang iyong pamilya sa legal na paraan at sa anumang paraan na kakayanin namin." Nagulat si Joaquin. "Sir, totoo po ba yan?" "Oo, Joaquin. Totoo," sabi ni Gabo. At sa sandaling iyon, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Joaquin. Isang pag-asa na matagal nang nawala. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Gabo ang isang kakaibang pakiramdam ng koneksyon. Isang koneksyon na hindi niya naramdaman kailanman sa kanyang buhay. Ito ang koneksyon ng dugo. Ito ang koneksyon ng pamilya. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, hindi napansin ni Gabo na may nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Si Attorney Ramon Montejo, nakatayo sa labas ng gusali, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matalim at may isang ngiti sa kanyang labi na hindi makabubuti. Nakita niya ang pagitan ni Gabo at Joaquin at ang isang bagong bahagi ng kanyang plano ay nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Kinabukasan, naramdaman ni Gabo ang init sa kanyang opisina. Hindi siya mapakali. Ang pagkikita niya kay Joaquin ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas, ngunit nagdala rin ng panibagong pag-aalala. Ang anino ni Montejo ay lumalaki. Napagdesisyonan ni Gabo na kailangan niyang makahanap ng ebidensya laban kay Montejo. Hindi siya pwedeng basta-basta magtiwala sa kanyang mga hinala. Kailangan niya ng konkretong pruweba. Isang gabi, matapos matulog ang kanyang mga magulang, pumasok si Gabo sa opisina ni Don Ricardo. Alam niyang mayroon doong mga confidential files si Montejo na minsan niyang nakita. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas
Habang tahimik niyang binubuksan ang pinto, maingat siyang pumasok sa loob. Ang tangi niyang gabay ay ang sinag ng buwan na nanggagaling sa bintana. Hinanap niya ang mga cabinet na may mga label na confidential. Sa wakas, nakita niya ang isang cabinet na tila selyado, ngunit hindi nakalock. Dahan-dahan niyang binuksan ang cabinet. Isang tumpok ng mga lumang dokumento ang bumulaga sa kanya. Mga legal na papeles, mga kontrata, at mga lumang file. Nagsimula siyang maghalongkat. Isa-isa, naghahanap ng anumang koneksyon kay Montejo at sa sunog. Lumipas ang ilang minuto. Nawawalan na siya ng pag-asa. Nang bigla, may nahawakan siya, isang folder, kulay itim, at walang label. Binuksan niya ang folder. Sa loob, may isang lumang dokumento, isang kasunduan, isang transfer of ownership ng mga ari-arian ng pamilya Santos. Petsa, 1 linggo pagkatapos ng sunog. Presyo, halos wala. At sa ibaba ng dokumento, malinaw na nakasulat ang pirma, Attorney Ramon Montejo. Nanlaki ang mga mata ni Gabo. Ang pamilya Santos ay nagkaroon ng ari-arian at pagkatapos ng sunog, mabilis itong nailipat sa iba, sa halagang halos wala, at si Montejo ang nag-asikaso nito. Hindi ito basta-bastang legal na dokumento. May mas malalim pa rito. Isang malaking transaksyon na naganap sa gitna ng trahedya. Ito ang simula ng pagkakaugnay ni Montejo sa kaso. Hindi lang bilang abogado ng pamilya Zamora, kundi bilang isang taong may direktang interes. Naramdaman ni Gabo ang lamig sa kanyang likod. Tumayo siya. Ang folder ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hindi niya inaasahan ito. Si Montejo ay hindi lang nagtatago ng katotohanan. Siya ay may pakinabang sa nangyari sa sunog. Malaki ang pakinabang. Hindi lang ito basta sunog. Bulong ni Gabo sa kanyang sarili. May mas malalim pa rito. Sa likod ng dokumento ng transfer of ownership, may isang maliit na sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, may mga lumang litrato. Mga litrato ng mga taong hindi niya kilala. At sa isa sa mga litrato, nakita niya si Montejo, nakatayo sa tabi ng isang lalaki na tila mayaman. Habang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao, ang lalaking mayaman ay may kahawig sa isang miyembro ng pamilya Zamora, isang tiyuhin na matagal nang wala sa larawan. Mayroong isa pang dokumento sa sobre. Ito ay isang kontrata para sa isang malaking development project na magtatayo sa lugar kung saan naganap ang sunog. Ang pirma ng developer, isang kumpanyang pag-aari ng isang kamag-anak ng pamilya Zamora, at ang notaryo, Attorney Ramon Montejo. Nanginginig ang mga kamay ni Gabo, ang sunog, ang mga nawawalang bata, ang mabilis na paglipat ng ari-arian, ang developer. Lahat ay nagkokonekta. Lahat ay nagtuturo sa isang tao, si Montejo. Nagmadali si Gabo na ilagay ang lahat ng dokumento pabalik sa folder at ibalik ang folder sa cabinet. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging maingat, kailangan niyang maging matalino. Ngunit bago pa siya makalabas ng opisina, narinig niya ang isang boses mula sa likuran. Masyado ka nang mausisa, Mateo. Ang boses ay malamig at pamilyar. Ito ay si Attorney Ramon Montejo. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mukha ay nasa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkikinang sa pagmamasid. Hindi mo ba naintindihan ang aking babala? Naramdaman ni Gabo, o Mateo, ang matinding lamig sa kanyang likod. Si Attorney Ramon Montejo. Nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay nasa dilim ngunit ang kanyang mga mata ay nagkikinang sa pagmamasid. Ang folder na may lumang dokumento ay tila nagliliyab sa kanyang mga kamay. Masyado ka nang mausisa, Mateo. Ang boses ni Montejo ay malamig at puno ng babala. Hindi mo ba naintindihan ang aking babala? Mabilis na gumana ang utak ni Gabo. Kailangan niyang magsinungaling. Ngayon na.
Attorney Montejo, anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado kahit na kumakabog ang kanyang puso. Tiningnan ko lang po ang ilang lumang libro ni Itay. Hindi po kasi ako makatulog. Lumapit si Montejo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa folder na hawak ni Gabo. Talaga? Mukhang napaka-interesado mo sa mga lumang file, Mateo. Ngumiti ito. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Ang mga libro at file ng iyong ama ay walang anumang kapana-panabik. Maliban siguro kung hinuhukay mo ang mga bagay na dapat ay manatiling nakabaon. Nilapag ni Gabo ang folder sa mesa. Wala naman po akong hinuhukay. Attorney Montejo, sadyang nabuksan lang po ang drawer at nakita ko po itong folder na wala pong label. Nagtaka lang po ako. Tumingin si Montejo sa folder. Pagkatapos ay muling tumingin kay Gabo. Mabuti kung ganoon. Mas makabubuti sa lahat kung mananatili ka sa iyong propesyon sa pagiging arkitekto. Ang paghuhukay sa nakaraan ay isang maruming trabaho, Mateo. At may mga bagay na hindi dapat masilayan ng araw. Naramdaman ni Gabo ang panginginig. Ito ay isang direktang pagbabanta. Tumango na lamang siya. Pinipilit na kumalma ang kanyang sarili. Opo, Attorney Montejo. Nauunawaan ko po. Umalis si Montejo sa opisina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Gabo hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin. Pagkaalis ni Montejo, agad na pinulot ni Gabo ang folder. Mabilis siyang lumabas ng opisina at bumalik sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Hindi siya nagkamali. May kinalaman si Montejo sa sunog at sa pagkawala ni Luis at handa itong gawin ang lahat para itago ang katotohanan. Kinabukasan, naging mas determinado si Gabo. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para kay Nanay Linda at kay Joaquin. Pinuntahan niya si Joaquin sa Charitable Foundation. Sa ngalan ng sponsorship, inalok niya si Joaquin na tulungan siyang makahanap ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Gusto po naming gawin ang lahat upang matulungan ka, Joaquin, sabi ni Gabo. May alam akong isang klinika na gumagawa ng DNA testing. Makakatulong ito upang malaman kung sino ang mga posibleng kamag-anak mo. Nagulat si Joaquin. DNA test po? Pero ang mahal po niyan, sir. Huwag mong alalahanin ang gastos, sagot ni Gabo. Parte ito ng sponsorship namin. Gusto lang naming siguraduhin na mahanap mo ang iyong pamilya. May pag-aalinlangan sa mukha ni Joaquin, ngunit sa huli, pumayag din siya. Naramdaman ni Gabo ang kurot sa kanyang puso. Ang pag-asang nakikita niya sa mga mata ni Joaquin ay halos kapareho ng pag-asang nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya si Nanay Linda. Ang dalawang taong ito, ang kanyang ina at ang kanyang kapatid, ay pinagsama-sama ng isang trahedya at hinahanap ang isang bagay na matagal nang nawawala. Habang hinihintay ang resulta ng DNA test, laging dinadalaw ni Gabo si Nanay Linda sa Quiapo. Nagkukunwari siyang isang regular na customer, binibili ang kanyang mga sampagita. Bawat kwento ni Nanay Linda tungkol sa kanyang anak na si Mateo ay parang tusok sa puso ni Gabo. Napakahilig po ng aking Mateo sa pagguhit, sir, sabi ni Nanay Linda isang hapon habang nag-aayos ng kanyang mga bulaklak. Lagi po siyang gumuguhit ng mga bahay at mga bulaklak. Sana po buhay pa siya, sir. Sigurado po ako na isang malaking arkitekto na siya ngayon. Halos maiyak si Gabo. Narito siya, ang kanyang Mateo. Ang kanyang ina ay nasa harap niya at hindi niya masabi ang katotohanan. Ang bigat ng kasinungalingan ay nagpapahirap sa kanya. Alam niyang kailangan niyang sabihin sa kanya, ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon niya. Ang pagkawala ng anak ay nagpahirap na sa kanya sa loob ng 30 taon. Ang pagtuklas na buhay ang kanyang anak at naglihim pa ay maaaring magdulot ng mas matinding sakit. Isang gabi, habang naglalakad si Gabo sa hallway ng mansyon ng mga Zamora,
Narinig niya ang boses ni Montejo mula sa opisina ni Don Ricardo. Ang pinto ay bahagyang bukas. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang pag-uusap. Kailangan nating ayusin ang lahat ng lumang dokumento, Ricardo. Sabi ni Montejo. Ang kanyang boses ay malalim. Ang lahat ng bakas ng nakaraan, lalo na ang tungkol sa sunog sa San Juan, masyado nang naghuhukay ang Mateo mo. Pero Ramon, paano kung may makita sila? Boses ni Don Ricardo, puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Walang makikita. Malinis ang lahat. Sagot ni Montejo. Kinokontrol ko ang lahat ng impormasyon. Ang importanteng papeles ay nasa akin na. Kailangan lang nating siguraduhin na walang anumang ebidensya na maiiwan. Naramdaman ni Gabo ang matinding galit. Nililinis? Ang sunog ay hindi aksidente. May mas malalim pa rito. At si Montejo ang mastermind. Ang pagtatago ng katotohanan. Ang paglipat ng ari-arian. Ang lahat ay nagtuturo sa isang malaking sabwatan. Kinabukasan, dumating ang tawag na matagal nang hinihintay ni Gabo mula sa klinika. Ang resulta ng DNA test ni Joaquin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ang cellphone. Mr. Alcantara. Sabi ng boses sa kabilang linya. Mayroon na po kaming resulta ng DNA test ni Ginoong Joaquin de Vera. Ano po ang resulta? Tanong ni Gabo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Positive match, sir. Nakita po namin ang significant genetic markers na nagpapakita ng malaking posibilidad na siya po ang nawawalang anak ng pamilya Santos. Base sa mga sample na binigay niyo po, siya po si Luis Santos. Parang gumuho ang mundo ni Gabo, ngunit sa isang masaya at nakakagulat na paraan. Luis. Si Joaquin. Ang kanyang kapatid. Nahanap na niya. Ang isang piraso ng kanyang pamilya ay natagpuan na, ngunit kasabay nito ang takot. Paano niya sasabihin kay Nanay Linda? Paano niya sasabihin kay Joaquin? Ang katotohanan ay parehong kaligayahan at sakit. Umuwi si Gabo sa kanyang penthouse. Ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip. Nahanap na niya si Luis. Ngayon, dapat ba niyang sabihin agad kay Nanay Linda? O dapat ba niyang sabihin muna kay Joaquin? Ang pagtatago ng katotohanan ay nagpapahirap na sa kanya. Ngunit ang pagsasabi nito ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang maging matalino. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa dalawang taong napakatagal nang naghihirap. Nagpasya si Gabo. Kailangan niyang sabihin muna kay Joaquin. Siya ang mas bata at mas madaling ipaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos, sama-sama silang haharap kay Nanay Linda. Tinawagan niya si Joaquin. Jock, kailangan tayong magkita. Ngayon na. Importante, sa kabilang banda, si Joaquin ay nakaupo sa isang bangko sa labas ng Charitable Foundation. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit biglang nagmamadali si Sir Gabo? May kinalaman ba ito sa DNA test? Nagsimula siyang mag-isip ng mga posibilidad. Ano kung wala siyang makitang kamag-anak? Ano kung wala siyang pamilya? Ang ideya ay nagpabigat sa kanyang puso. Nang makita niya ang kotse ni Sir Gabo na paparating, naramdaman ni Joaquin ang matinding kaba. Bumaba si Gabo mula sa kotse. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak niya ang isang sobre. Joak, may kailangan kang malaman, sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay ngihingalo at iniabot niya ang sobre kay Joaquin. Ang mga kamay ni Gabo ay nanginginig. Hinawakan ni Joaquin ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob, naroon ang resulta ng DNA test na magbabago ng kanyang buhay. Tiningnan niya si Sir Gabo, na ngayon ay Mateo Reyes, ang lalaking ito na bigla na lang dumating sa buhay niya, nag-alok ng tulong,
At ngayon ay sinasabing kapatid niya. Wak, may kailangan kang malaman, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong mahirap itong tanggapin, pero positibo ang resulta. Ikaw si Luis Santos at ako si Mateo Reyes. Magkapatid tayo. Nabitawan ni Joaquin ang sobre. Gumulong ito sa semento. Hindi niya naintindihan. Magkapatid? Siya? May kapatid? Ang kanyang isip ay parang umiikot. Ang buong buhay niya. Lumaki siyang ulila. Walang alam kung sino ang kanyang pamilya. Ngayon, biglang may lumitaw. Sinasabing siya ang kanyang kapatid. Anong kalokohan yan, sir? Tanong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Bakit niyo po ako niloloko? Sa dami ng tao? Ako pa? Hindi ako nagbibiro, Wak, sabi ni Mateo. Lumapit sa kanya. Pakinggan mo ako. Ang nanay Rosalinda na nagbebenta ng sampagita sa Quiapo. Siya ang nanay natin. Ang tunay nating nanay. Biglang umatras si Joaquin. Naramdaman niya ang matinding galit at pagkalito. Nanay Linda? Ang matandang babae na taga Quiapo? Ito ba ay isang napakalaking biro? O baka naman, ito ay isang uri ng panlilinlang. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Tumigil ka na, sir! Halos sigaw ni Joaquin. Tinalikuran si Mateo. Hindi ko po kayo maintindihan. Bakit ngayon lang? Kung totoo man kayo, bakit ngayon lang kayo nagpakita? Bakit niyo po ako hinayaan na lumaki ng walang pamilya? Naramdaman ni Joaquin ang matinding sakit. Ang mga taon ng pangungulila, ang mga gabi na umiiyak siya sa kanyang sarili. Ang pagnanais na magkaroon ng pamilya, lahat ay tila nagsimulang maging isang malaking kasinungalingan. Isang malaking biro. Wak! Pakinggan mo ako, sabi ni Mateo sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Nawala ako. Gaya mo. Naampon ako ng ibang pamilya. Hindi ko rin alam ang totoo hanggang ngayon. Natuklasan ko lang din kamakailan. Ngunit hindi na nakikinig si Joaquin. Ang galit at sakit ay bumalot sa kanya. Huwag niyo po akong hawakan, sabi niya. At tumakbo. Tumakbo siya palayo kay Mateo, palayo sa katotohanan na tila ba sumusira sa kanyang buong pagkatao. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naiwang nakatayo si Mateo, ang kanyang kamay ay nakalahad sa hangin. Naramdaman niya ang matinding sakit at pagkadismaya. Gumuho ang kanyang plano. Ang kanyang kapatid, na matagal niyang hinanap, ay tumanggi sa kanya. Samantala, sa isang opisina sa Makati, nagngingit-ngit si Attorney Ramon Montejo. Nalaman niya ang tungkol sa DNA test. Ang kanyang mga tauhan ay naguulat na si Mateo ay patuloy na naghuhukay. Hindi niya maaaring hayaan ito. Hindi niya maaaring hayaan na lumabas ang katotohanan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang kalayaan ay nakasalalay dito. Tinawagan ni Montejo ang CEO ng kumpanya ng Alcantara Architects. Ginoo, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Mayroon akong importanteng impormasyon tungkol sa isa sa iyong mga arkitekto, si Gabriel Alcantara. Mukhang masyado siyang abala sa kanyang personal na buhay, na nakakasira na sa imahe ng iyong kumpanya. Sinimulan ni Montejo na magpakalat ng mga bulong-bulungan at pekeng balita tungkol kay Gabo. Ang mga kliyente ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang mga proyektong inaasahan ay nagsimulang matigil. Ang karir ni Gabo ay biglang nasa bingit ng pagbagsak. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo, Mateo. Bulong ni Montejo sa kanyang sarili habang nakangiti. Pero sisiguraduhin kong matututo ka. Isang hapon, nakatanggap si Mateo ng tawag mula sa isang kaibigan. Mateo, narinig mo ba ang balita?
Ang nanay Linda mo, nasa ospital. Nagkasakit daw. Nagulat si Mateo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nanay Linda, ang kanyang ina. Agad siyang nagmamaneho patungo sa ospital. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya si Nanay Linda na nakahiga sa kama, payat, at may oxygen mask. Ang kanyang mukha ay maputla. Isang nurse ang nagsabi na overfatigue at malnutrisyon ang dahilan. Ang matinding kalungkutan at pag-asa ay tila sumisira sa kanyang katawan. Naupo si Mateo sa tabi ng kama ni Nanay Linda, hawak ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang init ng kanyang balat at ang sakit sa kanyang puso ay halos hindi na niya kayang tiisin. Ang kasinungalingan na kanyang pinili upang protektahan si Nanay Linda ay tila ba mas lalo pang nagdulot ng sakit. Nanay, patawarin niyo po ako, bulong ni Mateo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasinungalingan. Samantala, si Joaquin, na tumatakbo palayo mula sa katotohanan, ang kanyang buhay ay biglang nagulo. Nagtago siya sa isang lumang bodega. Nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang. Biglang, may kumatok sa pintuan ng bodega. 3 lalaki ang pumasok, malalaki at mukhang mapanganib. Ikaw ba si Joaquin de Vera? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay mababa. Nanginginig si Joaquin. Bakit po? Mayroon lang kaming mensahe mula sa isang tao. Kailangan mong tumigil sa paghuhukay sa nakaraan. Kung hindi, may masamang mangyayari sa iyo. Lumapit ang isang lalaki at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. At sa Nanay Linda mo, nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Nanay Linda? Paano nila nalaman ang tungkol kay Nanay Linda? May kinalaman ba ito sa sinasabi ni Mateo? Tumigil ka sa paghahanap, Joaquin, sabi ng lalaki at bumitaw sa kanya. Kung gusto mong ligtas ang matandang babae, manahimik ka at huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Umalis ang mga lalaki. Naiwan si Joaquin na nanginginig sa takot. Hindi lang siya ang pinagbabantaan. Si Nanay Linda, ang babaeng halos hindi niya kilala, ngunit sinasabing kanyang ina. Ang katotohanan ay tila ba nagiging isang matinding bangungot. Bumalik tayo kay Mateo. Nakatanggap siya ng isang hindi kilalang text message. Mayroong isang larawan sa text. Isang larawan ni Nanay Linda, nakahiga sa ospital. Ang kanyang mukha ay maputla at sa ilalim ng larawan, may nakasulat na mensahe. Tumigil ka, Mateo, o mawawala na naman ang mahal mo. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang cellphone. Ang larawan ni Nanay Linda sa ospital at ang banta. Tumigil ka, Mateo, o mawawala na naman ang mahal mo. Ang galit at matinding takot ay sabay na bumalot sa kanya. Hindi na siya pwedeng magtago. Hindi na siya pwedeng magsinungaling. Ang pagtatago ay nagdulot lamang ng sakit. Ang nangyari kay Nanay Linda, ang pagtanggi ni Joaquin, at ang pagbabanta ni Montejo, lahat ng ito ay nagtulak kay Gabo sa isang desisyon. Haharapin niya ang lahat. Hindi na siya si Gabriel Alcantara na nabubuhay sa takot. Siya si Mateo Reyes at handa siyang lumaban para sa kanyang ina, para sa kanyang kapatid, para sa katotohanan. Unang pinuntahan ni Mateo ang bahay ng kanyang mga magulang, sina Don Ricardo at Senyora Sofia. Alam niyang kailangan niya ang kanilang tulong, lalo na para harapin si Montejo. Ma, itay, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay matatag. Kailangan kong sabihin ang lahat sa inyo. Ang totoo, ang lahat ng nalalaman ko. At kailangan ko ang tulong niyo para harapin si Attorney Montejo. Ikinuwento ni Mateo ang lahat mula sa kanyang mga panaginip, sa pagkikita niya kay Nanay Linda, sa pagtuklas niyang siya si Mateo Reyes. At ngayon, ang pagtuklas niyang si Joaquin ay si Luis. Ibinunyag din niya ang mga ebidensya na kanyang nakuha.
ang dokumento ng paglipat ng ari-arian na pinirmahan ni Montejo at ang koneksyon nito sa isang development project ng isang kamag-anak ng mga Zamora. Sinabi rin niya ang mga pagbabanta ni Montejo at ang pagkalat ng mga pekeng balita laban sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni na Don Ricardo at Senyora Sofia. Sila, na matagal nang naglihim, ay biglang naramdaman ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Hindi nila inaasahan ang ganitong kalalim na kasinungalingan mula kay Montejo, ang kanilang pinagkakatiwalaang abogado. Ramon, hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito, bulong ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Pinagkatiwalaan natin siya, tama si Mateo. Ricardo, sabi ni Senyora Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kailangan nating itama ito. Hindi pwedeng manalo ang kasinungalingan. Nagulat si Mateo sa reaksyon ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng lahat, pinili nilang kumampi sa kanya. Ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Pero Itay, Ma, sabi ni Mateo, kailangan natin ng tulong ng media. Kailangan itong mailabas sa publiko. At kailangan nating hanapin si Joaquin. Kailangan niyang malaman ang lahat. Sunod na pinuntahan ni Mateo si Joaquin. Alam niyang nagtatago pa rin ito. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan niya si Joaquin sa isang lumang library. Nakayuko, nagbabasa ng mga lumang libro tungkol sa mga kaso ng sunog. Joak, tawak ni Mateo. Nilapitan siya. Nagulat si Joaquin. Sir Gabo, bakit po kayo nandito? May takot sa kanyang mga mata. Pinagbabantaan po nila ako. Ang nanay Linda. Kailangan ko pong tumigil. Naupo si Mateo sa tabi niya. Joak, alam ko, nakuha ko rin ang banta. At si nanay Linda, nasa ospital ngayon. Hindi natin pwedeng hayaan na manalo ang mga masasamang tao. Kinuwento ni Mateo ang lahat kay Joaquin. Mula sa kanyang mga pagtuklas tungkol kay Montejo, hanggang sa kung paano siya nag-aalala para kay Nanay Linda. Ipinakita niya ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Kailangan tayong lumaban, Joak, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ikaw ang kapatid ko. Hindi ko hahayaan na mawala ka ulit. At hindi ko hahayaan na saktan nila si Nanay Linda. Sama-sama tayong haharap sa katotohanan. Tiningnan ni Joaquin ang mga mata ni Mateo. Sa mga mata ni Mateo, nakita niya ang pagmamahal, ang sakit, at ang determinasyon. Hindi na siya nag-aalala. Naramdaman niya ang isang koneksyon, ang koneksyon ng dugo, ang koneksyon ng pamilya. Sige po, Kuya Mateo, sabi ni Joaquin. At sa wakas, tinanggap niya ang kanyang kapatid. Ang tawag na kuya ay nagdulot ng init sa puso ni Mateo. Magkasama, lumapit sina Mateo at Joaquin sa isang investigative journalist na kilala sa kanyang tapang at integridad. Ibinunyag nila ang lahat, ang sunog, ang mga nawawalang bata, ang pag-aampon, ang mga kasinungalingan, at ang pagpasok ni Attorney Ramon Montejo sa larawan. Nagsimula ang pagharap. Isang press conference ang inorganisa ng journalist sa tulong ng pamilya Zamora. Sinalubong ng matinding atensyon ng media ang kwento. Dumating si Montejo, na mayabang na nakangiti, handang pabulaanan ang lahat. Ito po ay isang malaking kasinungalingan, sabi ni Montejo. Tinitigan si Mateo. Walang katotohanan sa mga paratang na ito. Ito ay gawa-gawa lamang ng isang taong nabaliw dahil sa kanyang mga panaginip. Hindi po ako nababaliw, Attorney Montejo, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang mga dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling. Inilahad ng journalist ang mga ebidensya. Ang mga lumang police reports na nagpakita ng mga kakaibang detalye tungkol sa sunog, ang mga testimonya ng mga nakasaksi na pinilit manahimik at ang pinakamalaking ebidensya, ang mga dokumento ng paglipat ng ari-arian ng pamilya Santos.
sa isang kumpanyang konektado sa pamilya Zamora sa presyong halos wala na pinirmahan ni Attorney Ramon Montejo 1 linggo matapos ang trahedya. Atty. Montejo, sabi ng journalist, paano niyo po ipapaliwanag ang mga dokumentong ito na pagkatapos ng sunog na kumitil sa buhay ng maraming tao at nagpawalang saysay sa isang pamilya, ay nakakuha kayo ng malaking pakinabang mula sa ari-arian ng mga santos? Nagsimulang manginig si Montejo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga ngiti niya ay nawala. Ito ay mga pekeng dokumento. Ito ay paninira. Peke? Sabi ni Don Ricardo, na nakatayo sa tabi ni Mateo. Ang pirma mo ay malinaw. Ang petsa ay malinaw. Ang presyo ay malinaw. Nakinabang ka sa trahedya, Ramon. Ang mga flash ng kamera ay kumikinang. Ang mga tanong ay bumuhos. Si Montejo ay nasa gitna ng matinding atensyon at walang makakatulong sa kanya. At hindi lang iyan, sabi ni Mateo. Ang sunog sa San Juan 30 taon na ang nakakaraan ay hindi lamang basta aksidente. May mas malalim pa rito. Ang paglipat ng ari-arian ng pamilya Santos ay isang takip silim. Nakinabang ka sa trahedya, Montejo. Pinilit mong itago ang katotohanan para sa sarili mong kapakinabangan. Biglang, sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Montejo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at takot. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Hindi lang sunog. Mayroong pinatay sa gabing iyon. Hindi ako lang ang may kasalanan. Isang mahinang tunog ng beep ang narinig ni Nanay Linda, kasabay ng malalim na paghinga na pinipilit niyang gawin. Nakahiga siya sa puting kama ng ospital. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal naroon. Ang kanyang katawan ay pagod. Ang kanyang puso ay mabigat. Ramdam niya ang lamig. Hindi lamang sa kanyang balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Nanay, gising na po kayo. Narinig niya ang isang malambing na boses. Tiningnan niya. Isang nurse na may ngiti sa kanyang mukha. May bisita po kayo. 2 binata. Sabi nila, napakahalaga raw po sila sa inyo. 2 binata? Nagtataka si Nanay Linda. Wala siyang anak. Wala na si Mateo. Siya ay nag-iisa na lamang. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, tila may isang anino na gumalaw. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaki. Nakita niya si Gabo, na ngayon ay tinatawag niyang Sir. At sa tabi niya, ang isang binatang may mga matang malalim. Nagulat si Nanay Linda. Bakit magkasama ang 2 ito? Lumapit sina Mateo at Joaquin sa kanyang kama. Ang mga mukha nila, Nanay Linda, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Nanay Linda. Patawarin niyo po ako, Nanay. May kailangan po kayong malaman. Tiningnan ni Nanay Linda si Gabo o Mateo na may pagtataka. Anong sinasabi mo, iho? Bakit ka humihingi ng tawad? Lumapit din si Joaquin at hinawakan ang isa pa niyang kamay. Nanay Linda, may ibubunyag po kami sa inyo, pero kailangan po nating maging matatag. At doon, unti-unting isinaysay ni na Mateo at Joaquin ang lahat. Ang sunog, ang kanilang pagkawala, ang pag-aampon kay Mateo ng mga Zamora, ang paghahanap ni Mateo sa katotohanan, ang DNA test, at ang pinakahuling revelasyon ni Montejo na hindi lamang sunog ang nangyari, kundi may pinatay din. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit ay biglang lumabas. Naramdaman ni Nanay Linda ang matinding pagkabigla. Ang kanyang Mateo, buhay, narito, sa kanyang harapan. At may isa pa, si Luis, ang isa pa niyang anak. Ang luha ay nagsimulang umagos sa kanyang mga mata. Walang tigil. Hindi ito luha ng kalungkutan lamang.
Ito ay luha ng pagkagulat, ng ginhawa, ng sakit, at ng isang pag-asa na akala niya ay matagal nang namatay. Mateo, ikaw nga ba talaga yan, anak? Sabi ni Nanay Linda. Ang kanyang boses ay basag. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Mateo. Tinitigan ang bawat bahagi nito na tila ba sinusubukang makita ang kanyang sanggol na nawala. At ikaw? Ikaw si Luis? Tiningnan niya si Joaquin. Hinawakan din ang mukha nito. Ang mga peklat sa kanyang sentido, ang kanyang mga mata. Totoo. Niyakap ni Nanay Linda ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanilang mga likod. Ang matagal nang nawawalang init ng isang ina ay bumalik sa kanyang katawan. Niyakap niya sila ng mahigpit, na tila ba natatakot siyang mawala sila muli. Ang mga hikbi niya ay lumabas ng malakas, kasabay ng mga hikbi ni na Mateo at Joaquin. Patawarin niyo po ako, mga anak. Bulong ni Nanay Linda sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Patawarin niyo po ako dahil hindi ko kayo naprotektahan. Wala po kayong kasalanan, Nanay, sabi ni Mateo, habang pinipahid ang kanyang luha. Wala po kayong alam. Ang importante, magkasama na po tayo ngayon. Oo nga po, Nanay, dagdag ni Joaquin. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa emosyon. Magkasama na po tayo. Pamilya na po tayo ulit. Sa mga sumunod na araw, ang kwento ni na Mateo at Luis Reyes at ang katotohanan sa likod ng sunog sa San Juan ay naging headline sa buong bansa. Si Attorney Ramon Montejo ay inaresto at nahaharap sa maraming kaso. Ang kanyang mga kasinungalingan at pagtatago ay nabunyag, kasama ang kanyang koneksyon sa mga Zamora at sa malaking development project. Pinuntahan din ni na Don Ricardo at Senyora Sofia Zamora si Nanay Linda sa ospital. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Nanay Linda, sabi ni Senyora Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo po kami. Hindi namin sinasadya na itago ang anak mo. Gusto lang namin siyang maprotektahan. Tiningnan ni Nanay Linda ang mag-asawa. Naramdaman niya ang sakit sa kanilang mga mata. Sa loob ng 30 taon, sila ang nagpalaki kay Mateo. Sila ang nagbigay sa kanya ng magandang buhay. Ngayon, sa harap ng katotohanan, hinaharap din nila ang kanilang mga pagkakamali. Mahalaga po ba ang sorry niyo ngayon? Sabi ni Nanay Linda. Ang kanyang boses ay mahina. Ang sakit na naranasan ko at ang mga anak ko ay hindi mababayaran ng isang salita. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, walang galit sa kanyang mga mata. Puro sakit at pagod. Alam po namin, Nanay Linda, sabi ni Don Ricardo. Jumuko, haharapin po namin ang anumang kaparusahan. Ang importante, alam namin na masaya na si Mateo ngayon at handa po kaming tulungan kayo sa anumang paraan. Sa huli, pinili ni Nanay Linda ang kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ng pagtanggap at pagpapalaya. Ang mahalaga, magkasama na ang mga anak ko, sabi niya, at tumingin kay Mateo at Joaquin na nakatayo sa kanyang tabi. Iyan lang ang importante sa akin ngayon. Unti-unting gumaling si Nanay Linda. Ang presensya ni na Mateo at Joaquin ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Magkasama silang lumabas ng ospital. Bumalik sila sa maliit na bahay ni Nanay Linda sa San Juan. Ito ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Si Mateo, na ngayon ay buong pagmamalaki niyang niyakap ang kanyang pangalang Mateo Reyes, ay gumawa ng paraan upang makatulong sa kanyang ina at kapatid. Ginawa niya ang kanyang makakaya para matulungan si Joaquin na makabalik sa pag-aaral at magsimula ng bagong buhay. Bawat araw, magkakasama silang tatlo. Nagkwekwentuhan, nagtatawanan, nagluluto. Kahit gaano kasimple,
Bawat sandali ay mahalaga. Ang mga nawawalang taon ay hindi na maibabalik. Ngunit ang pagmamahal na ngayon ay kanilang nararamdaman ay mas malakas pa kaysa sa anumang sakit. Isang hapon, habang nakaupo silang tatlo sa sala, kumakain ng merienda, lumapit si Mateo sa kanila. Dala-dala ang isang malaking blueprint. "Nanay? Jock?" sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. "Mayroon po akong ipapakita sa inyo." Nilatag niya ang blueprint sa mesa. Ito ay isang detalyadong disenyo ng isang napakalaking hardin, puno ng makukulay na bulaklak, mga halaman, at mga puno. Mayroon itong mga pathways, benches, at isang maliit na pond. Napakaganda. "Ito po, nanay, ang taman ni Linda," sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Para po sa inyo." Nakita ni Mateo ang pagliliwanag ng mga mata ni Nanay Linda habang tinititigan ang blueprint. Ang disenyo ng hardin ay malawak, puno ng buhay, at malapit sa puso. Hindi lang ito isang hardin. Ito ay isang pangako. "Para sa akin, anak?" tanong ni Nanay Linda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at tuwa. "Napakalaki naman nito." "Opo, nanay," sagot ni Mateo, ngumiti. "At hindi lang po para sa inyo. Ito po ay para sa ating pamilya, para sa komunidad, para sa lahat ng naghahanap ng paghilom at pag-asa." Si Joaquin, na nakatingin din sa blueprint, ay nakaramdam ng matinding pagmamalaki sa kanyang kapatid. "Napakaganda, Kuya Mateo. Sigurado akong magiging masaya rito si nanay." Hindi nagtagal, nagsimula ang pagtatayo ng taman ni Linda. Pinili ni Mateo ang isang malawak na lupa sa labas ng San Juan, hindi kalayuan sa lugar kung saan naganap ang sunog noon. Ito ay isang simbolikong hakbang. Mula sa abo ng trahedya, itatayo nila ang isang bagay na puno ng buhay at pag-asa. Dahil sa kanyang reputasyon bilang isang top architect at sa suporta ng pamilya Zamora na nagbigay ng malaking pondo bilang bahagi ng kanilang paghingi ng tawad at pagtutuwid sa pagkakamal, mabilis na naisakatuparan ang proyekto. Ngunit hindi lang ito proyekto ng isang arkitekto. Ito ay proyekto ng pamilya Reyes. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho, dumiretso si Mateo sa hardin. Kasama niya si Joaquin, na nagboluntaryo upang tumulong. Si Joaquin, na nagkaroon ng bagong pag-asa at direksyon sa buhay, ay masikap na nag-aaral at nagtatrabaho sa hardin. "Kuya, tingnan mo ang mga bulaklak na ito," sabi ni Joaquin isang umaga habang nagtatanim ng mga gumamela. "Ang ganda nila, parang bagong simula." Ngumiti si Mateo. "Oo, Joac. Bagong simula." Si Nanay Linda naman ang naging kaluluwa ng hardin. Sa kabila ng kanyang edad at pagod, nandoon siya halos araw-araw. Tinuturuan niya si Mateo at Joaquin kung paano magtanim, mag-alaga ng mga halaman, at kung paano basahin ang kalikasan. Ang kanyang dating kalungkutan ay unti-unting napapalitan ng kagalakan. "Ang halaman, anak, ay parang buhay natin," sabi ni Nanay Linda habang dinidiligan ng isang rosas. "Kailangan ng pag-aaruga, pasensya, at pagmamahal. Minsan, may mga bagyo, may mga peste, pero kung aalagaan mo ng maayos, mamumulaklak din yan." Nakinig si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Si Nanay Linda, na akala niya ay nawala na, ay narito. Nagtuturo sa kanya ng mga aral ng buhay. Ang kanyang kaalaman sa mga bulaklak, lalo na sa sampagita, ay nagbigay ng natatanging karakter sa hardin. Mayroon silang isang malaking seksyon para sa mga sampagita. Na binansagan ni Nanay Linda na puso ng hardin. Ang taman ni Linda ay naging isang puok ng paghilom, hindi lang para sa kanilang pamilya, kundi para sa buong komunidad.
Nagbubukas sila ng mga workshop para sa pagtatanim, nagbibigay ng libreng mga halaman, at nagiging kanlungan para sa mga taong naghahanap ng kapayapaan. Ang mga tao mula sa San Juan, lalo na ang mga nakaligtas sa sunog at ang kanilang mga pamilya, ay bumisita sa hardin. Nagkaroon ng mga pag-uusap, nagkaroon ng mga luha. Ang hardin ay naging simbolo ng pagbangon mula sa trahedya, isang patunay na ang buhay ay patuloy na bumubulaklak. Gaano man kahirap ang nakaraan, ang relasyon ni Mateo at Joaquin ay lumalim. Hindi lang sila magkapatid sa dugo, kundi sa puso. Si Joaquin ay naging kanang kamay ni Mateo sa pagpapatakbo ng hardin at sabay silang nag-aaral tungkol sa hortikultura at community development. Natagpuan ni Joaquin ang kanyang layunin sa buhay. Hindi na siya ang batang nalulumbay at naghahanap. Siya na ngayon ay isang batang puno ng pag-asa na mayroong pamilya. Isang araw, malapit na ang opisyal na pagbubukas ng taman ni Linda, na puno ang hardin ng mga tao. Ang pamilya Zamora ay nandoon din, kasama ang mga kaibigan at media. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang 3 taong nasa gitna ng hardin Nanay Linda, Mateo at Joaquin. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng narito, sabi ni Mateo, nakatayo sa isang maliit na platform. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang hardin na ito ay hindi lang basta disenyo. Ito ay kwento ng pagmamahal, ng paghilom, at ng pag-asa. Ito ay kwento ng isang pamilyang nawala at muling nagkatagpo. Tumingin siya kay Nanay Linda na nakangiti. Para po sa inyo, Nanay. Ang inyong pagmamahal at katatagan ang naging inspirasyon namin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Joaquin. At sa iyo, Joac, salamat sa iyong tapang at tiwala. Ikaw ang kapatid na hinanap ko sa buong buhay ko. Nagpatuloy ang pagdiriwang, mayroong musika, pagkain, at mga kwento. Ngunit sa isang sulok, nakaupo si Mateo. Pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Nakita niya si Nanay Linda na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Nakita niya si Joaquin na abala sa pagpapaliwanag tungkol sa mga halaman sa hardin. Naramdaman niya ang isang matinding kapayapaan. Ang pakiramdam ng kawalan na matagal niyang dinala ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang puso ay puno. Hindi lang ito tungkol sa dugo, ito ay tungkol sa pagpili. Ang pagpili na magmahal, ang pagpili na magpatawad, at ang pagpili na maging isang pamilya. Ang pamilya Zamora, sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Regular silang bumibisita sa hardin at nakikipag-ugnayan na rin sila kay Nanay Linda. Ang ugnayan nila ay hindi na tungkol sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng isang bagong kinabukasan na puno ng pagtanggap at pag-unawa. Sa huling bahagi ng araw, nang papalubog na ang araw, naglakad si Mateo sa puso ng hardin. Nakita niya si Nanay Linda na nag-iisang nakaupo sa isang bench, hinahaplos ang mga talulot ng sampagita. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, ngunit puno ng kapayapaan. Masaya ka po ba, Nanay? Tanong ni Mateo. Naupo sa tabi niya, lumingon si Nanay Linda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Masaya, anak. Masaya ako. Sa wakas, buo na tayo. Salamat, Mateo. Salamat sa paghahanap sa amin. Hinawakan ni Nanay Linda ang kamay ni Mateo. Ang hardin na ito ay simbolo ng pag-asa. Salamat sa pagtatanim nito, anak. Niyakap ni Mateo ang kanyang ina. Ang amoy ng sampagita ay bumalot sa kanya, kasama ang oyayi na ngayon ay hindi na isang bangungot, kundi isang awit ng pagmamahal. Ang kanyang paglalakbay ay natapos na. Hindi niya lamang natuklasan ang kanyang tunay na sarili, kundi nakahanap din siya ng isang pamilya na binuo sa pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ang taman ni Linda
ay nakatayo bilang patunay na ang pinakamadilim na nakaraan ay kayang pagmulan ng pinakamaliwanag na kinabukasan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo Reyes at Joaquin de Vera. Ang kanilang muling pagtatagpo sa piling ni Nanay Linda at ang pagtatatag ng taman ni Linda, isang hardin ng paghilom at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa bawat kabanata ng Bangungot sa Makaluma. Mula sa puso ng manunulat, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwentong ito. Bawat pahina, bawat salita, ay nilikha ng may pag-ibig at pag-asa na sana'y makahaplos sa inyong mga puso. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin na naging saksi sa pag-usbong ng pag-asa mula sa abo ng nakaraan at sa pagkatuklas ng tunay na kahulugan ng pamilya. Naway naramdaman ninyo ang bawat galit, lungkot, pagkabigla, at higit sa lahat, ang kagalakan at pagmamahal na dinala ng ating mga tauhan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabatay sa dugo, kundi sa pagpili na magmahal, magpatawad, at manatili sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan, at ang pag-asa ay laging nariyan kahit sa pinakamadilim na kabanata ng buhay. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang malalim at magandang marka sa inyong mga puso. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento. Ang inyong mga komento po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mga kwentong hahaplos sa ating mga puso. Lihim nga puso.